Panawagan ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Tanging magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. No? Pag-usapan natin itong Duterte pa rin. At may kaugnayan pa rin naman sa may kaugnayan pa rin po doon sa ating pinag-uusapan kanina na tungkol pa rin po sa West Philippine Sea at doon sa mga kaganapan, di ba? Yung mga pangaharas na ginagawa ng China at hindi na lamang po basta mga dangerous maneuvering, hindi na lamang po basta pang mga blockage, di ba? Hindi na lang ganoon kundi talagang lantaran na at talagang nakakapanakit na. No, nakakapanakit na ng tao, di ba? Nakakapinsala na ng tao. Ulitin ko, nakakapinsala na ng tao. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan ay meron tayong mga pinagkatiwalaan, ibinoto natin, di ba? Binoto natin. Pagkatapos ay tikom ang bibig. Di ba? Tikom ang bibig, hindi man lang makapagsalita, di ba? So yan ang pag-usapan natin mga kaibigan. Pag-usapan natin yan, okay? So again, magandang araw po sa ating lahat na welcome po muli sa aking channel. Ito na tayo, tuloy-tuloy na po, no? Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, etong nangyari nung itong kamakailan lamang na harassment, di ba? And nakakatawag ng pansin ng mga kaibigan na ito rin po yung naging pananaw nitong leader ng akbayan ng mga kaibigan. Kaya nanawagan siya na sana ay maglabas ng statement etong si BP Sara Duterte, no? Pero ang nakakalungkot mga kaibigan
ay hanggang sa mga sandaling ito ay tila tikom pa rin, no? Tikom pa rin ang bibig nitong si BP Sara, no, mga kaibigan. At kung ating maaalala, para bagang hindi ganito si Sara, di ba, mga kaibigan? Hindi siya ito, di ba? Kung hindi maglalabas ng statement si Sara, hindi si Sara ito, mga kaibigan. Bakit ko nasabi yon? Kasi, di ba, alam nating lahat na itong ating BP ay mabilis pa sa alas 5 kung maglabas ng kanyang statement lagi, di ba? Maalala ninyo, noong naglabas ng proklamasyon ng ating Pangulo para bigyan daan yung pistok, di ba? Yung pistok para po sa mga komunista, sa mga CPP-NPA, di ba? Mabilis pa sa alas 4, naglabas ng statement etong si Sara, di ba? Na kung saan ay kinokontra niya yung programa ng ating mahal na Pangulo tungkol sa pistok, di ba? And hindi lang yon. Nung eto na lang, yung lately na lang, no, mga kaibigan, yung mga kaganapan tungkol sa naganap sa SMNI at saka dito kay Kibuloy, di ba? Mabilis pa rin sa alas 4 hindi siya hinihingan ng statement. Di ba? Labas kagad ng statement. Telecast kagad, televised pa yan, no, mga kaibigan. Di ba? Oh, sa buong bansa pa yan. Hindi lamang sa buong bansa, maging sa social media, gamit na gamit din, di ba? Pag naglabas ng statement, etong si BP Sara. At ang nakakatawag ng pansin, mga kaibigan, doon sa huling statement niya tungkol sa SMNI at saka dito kay Kibuloy, di ba? Tinatawagan niya ng hustisya. Justice daw para sa SMNI. Wala raw due process at justice daw para kay Kibuloy. Na alam nating lahat, no, mga kaibigan, alam nating lahat. Ako sabi nga sa inyo, di ba? Sa hindi pa lumalabas at hindi kinokontra ni Kibuloy yung mga pahayag ng mga witness, para sa akin, mananatiling totoo yung sinasabi ng mga witness, di ba? So, ibig ko sabihin, mga kaibigan, etong isang Apollo Kibuloy ay mapagsamantala, nananakit, di ba? Pero hinihingan ng isang BP Sara Duterte ng justice para daw kay Kibuloy. Justice para daw sa SMNI. Paano na itong mga kababayan natin? Di ba? Paano na itong mga kababayan natin? Itong mga miyembro ng Philippine Navy, yung 3 miyembro ng Philippine Navy, na talaga namang nasaktan noong bombahin ng tubig na gamit ng China Coast Guard, mga kaibigan. Di ba? Napinsala na yun, nasaktan na yun. And sabi nitong taga-anak bayan, sana maglabas ng statement. Pero wala. Tikom pa rin ang bibig ni BP Sara. Real talk, mga kaibigan. Real talk, di ba? Ano meron? Bakit? Nung naglabas ang Pangulo ng Pilipinas ng magkakaroon ng ceasefire o peace talk para sa CPP-NPA, naglabas ng statement, nakakontra. Etong kay Kibuloy, naglabas ng statement, wala raw due process at kailangan daw ng hustisya. Bakit eto? May nasaktan. Bahagi ng sandatahang lakas naroon sa sangay ng Philippine Navy, nasaktan, 3 Pilipino, nasaktan, sinaktan ng China, pero bakit tikom ang bibig ng isang BP Sara? Samantala, ang sabi niya, yung huling statement niya, mga kaibigan, yung pinaka-latest na statement ni Sara Duterte, no? Sabi niya ron, ipagmalasakit daw natin ang Pilipinas, ipagmalasakit daw natin ang Pilipino. Saan banda? Saan banda sasabihin namin na totoo ka sa sinasabi mo? Kung ito 3 Pilipino
miyembro ng Philippine Navy nasaktan ng China, hindi ka man lang makapaglabas ng statement. Eh, ipinagtanggol ng kapatid. Ipinagtanggol naman ng kapatid. Diba? Ni Pulong, sabi ni Pulong, wag daw si Duterte, wag daw si BP ang tanungin. Diba? Anong klaseng kapatid? Anong klaseng kongresista yan? Diba? Mga kaibigan, anong klaseng kongresista itong si Pulong? Oh. Para lang hindi makapaglabas ng statement yung kanyang ate. Diba? Sino nga ba matanda? Si Sara o si Pulong? No? Whatsoever, no, mga kaibigan. Para hindi makapaglabas ng statement si Sara, sasabihin niya, ay wala naman daw kinalaman si Sara doon. At wag daw si Sara ang hinga na statement. Bugok! Vice President yung kapatid mo. Di ba? Natural lamang. Nakakaya naman. Di ba? Nakakaya naman Pulong. No, nakakaya naman doon sa mga ambasador na iba't ibang mga bansa na nagpadala ng kanilang statement of support. Tapos ikaw o yung kapatid mo bilang isang vice president, kahit na simpleng statement lang, kahit na sabihin ba niya na ano, ayan, matitigas kasi ang ulo ninyo. Di ba? Mga pasaway kasi kayo. Oh, sana magbago na kayo. Sana sundin ninyo kung ano ang gusto ng China. Lubos na gumagalang, Vice President ng Pilipinas. Diba? At least meron ka commitment, diba? Hindi yung tikom na tikom ang kanyang bibig. Diba? Oh. Sabi ni Mami Bin, hindi nga napapansin sa Kongreso yung Pulong na yan. Narinig lang pangalan niya dahil sa bilyon na pondo, bilyon na pondo na nawawala, diba? O at least, pasalamat pa rin si Pulong. Diba? Pasalamat pa rin si Pulong Duterte dahil nagkaroon ng 51 billion. Dahil kung walang 51 billion, ako hindi ko rin alam eh. Kongresista pala yung isang Duterte. Sa totoo lang. Kung hindi lumabas yung issue ng 51 billion, hindi ko malalaman na na congressman pala yung isang Duterte, mga kaibigan. Ang alam ko lang kasi vice president, ex-president, at saka yung mayor. Di ba? E nung lumabas yung 51 billion, aba meron din palang Duterte sa Kongreso. Oh. So thank you, sabi mo Pulong, maglabas ka na statement. Thank you 51B. Maraming salamat 51B. Maglabas kayo ng statement, no? Oh. Sana ito pa mga kaibigan, no, maliban dito kay BP Sara, no? Kung maalala ninyo itong tatlong senator. Sayang wala si hinahanapan ko si eh. Alam ko meron ding ganitong t-shirt si Robin Padilla di ba? Maalala niyo nun mga kaibigan na nagbanggit itong si Bato, di ba? Sabi niya kung halimbawang magkakaroon ng gera, no? Ay sabihan lang daw sila. Sabihan lang daw sila at sasama daw siya. Di ba? Hahawak din daw siya ng baril. Sabi niya sasama ko si Jinggoy, sabi niya pang gano'n, di ba? Sama ko si Jing, sama ko si Robin Padilla, hahawak kami ng baril. Pupunta kami ron, sasama kami sa inyo. Di ba? May himig pagmamalasakit. Di ba? Pagkatapos nung magkaroon ng I think basketball ito, di ba? Basketball ito. Kalaban ng Pilipinas ang China, di ba? Nagsuot pa sila ng t-shirt, nagpagawa pa ng t-shirt, di ba? Tapos nakalagay pa ron West Philippine Sea. No? Talagang very proud pa West Philippine Sea. Nalagang nagchichir pa dun sa nagchichir pa ron sa sa basketballan, di ba? Nagchichir pa sila ron. Oh. Ang tanong, mga senator, hanggang t-shirt lang ba kayo? Hanggang dyan lang ba kaya nyo? Hanggang sa pagsusuot lang ng t-shirt na West Philippine Sea, ang kaya ninyo? Ngayon, higit sa lahat, kailangan, lalong-lalo na ng mga Philippine Navy na nasaktan. Yung mga frontliner na nasaktan. Di ba? Yung inuupahan ng Pilipinas
na civilian vessel. Yung, anong pangalan to? Nahihirapan akong bigkasin. Unaysa May 4, di ba? Nawasak. Hindi lang yung barko, hindi lang yung civilian vessel ang wasak, mga kaibigan. Kundi yung mga kasangkapan na nasa loob ng captain's cabin, di ba? O captain's deck, mga kaibigan, di ba? Nandun yung radar, nandun yung mga gamit sa komunikasyon. Wala nang pakikinabangan. Wala nang pakikinabangan. Pininsala ng mga China. Asan kayo? Correct me if I'm wrong, mga kaibigan. Correct me if I'm wrong, Kasi I'm not that updated. Lalong-lalo na ito dahil busy ako nung mga ilang araw, no? Unay sa May 4, tama. Maraming salamat, Arnedo. Busy ako nito mga huling araw. So hindi ako masyado updated, di ba? Lalong-lalo na kung usapin ng mga statement na ganyan. Di ba? Ngayon, correct me if I'm wrong. Etong mga naka-t-shirt ng West Philippine Sea na mga senator natin, hindi pa naglalabas ng kanilang mga pahayag. Ang tanong, bakit? Pero i-correct nyo ako kung naglabas na, Correct nyo ako kung naglabas na, Pero para sa akin ngayon, dahil sa hindi ako updated, masasabi ko, hindi pa naglalabas ng statement etong mga ito. Ang tanong ulit, bakit? Parehas din ba? Parehas din ba ang dahilan ninyo nung ating VP Sara Duterte? Bakit hindi maglabas ng statement? China kasi Ba't hindi kayo maglabas ng statement ng pagkondina? China kasi Bakit hindi ninyo masabihan man lamang, magamitan ng kamay na bakal? China kasi Baka girahin tayo Baka katulad din nung matandang Duterte, di ba? Isang missile lang. That it will take only a few minutes makakarating na sa Pilipinas. Takot naman yung mga Pilipino. Di ba? Takot naman yung mga Pilipino. Naniwala ka agad kay Duterte. Ganon din ba itong mga magigiting at matatapang natin ng mga senator? Sabi ni Arnedo, Idol, hindi ba sila kinikilabutan magsuot ng t-shirt na ganyan? Di ba? Oh. Huwag ko sa kanila. Ipakita nila sa sambayan ng Pilipino, sinusunog nila yung t-shirt na yan. Di ba? Mga kaibigan, samantalang nung pinagawa nila yung t-shirt na yan, tuwan-tuwa pa sila doon sa team ng team Gilas ba yon? Gilas yung sa basketball, no? Wala rin kasi ako alam sa basketball Ibang basketball kasi ang alam ko Tuwan-tuwa pa sila lalo na matalo yung China. Nangyayagano pa ganun pa sila tapos palakpakan sila Asan kayo ngayon? Asan kayo ngayon? Gilas Pilipinas. Talagang you are my savior. Arnedo Olaes. Di ba? Sabi ni Lance Custodio, shout out Lance Custodio, Saramaw chinupa-chup si Xi Jinping. And dami na issues na wala na 51B, Pastor PRRD at dati na presidente. Sana magbigay ng statement tungkol sa WPS, GMA era PRRD sana para maliwanag tayo. Di ba? Ito mga kaibigan, ang hindi nakita. Babalik na naman tayo sa pinag-usapan natin kanina, pumasok lang sa isip ko ngayon. Ito yung hindi nakita ni Duterte. Di ba? Sa ginawa niyang pagmamanipula noong panahon na siya ang nakaluklok bilang Pangulo, ginawa niyang manipulahin yung issue tungkol sa WPS. Pero hindi niya nakita yung pwedeng mangyari sa hinaharap na nangyayari ngayon.
na posibleng humantong pa doon sa ginagawa niyang panakot dati na baka girahin tayo. Di ba? Kaya para sa akin mga kaibigan, para sa akin, kung meron dapat sisihin, kung meron dapat sisihin at ikondina ng gusto sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, walang iba kundi si Duterte. Oo, may kinalaman din si GMA, di ba? Yung isang agreement din na unconstitutional na pinayagan niya makapasok ang Taiwan, pinayagan niya makapasok ang China para mag-explore ng langis doon sa ating economic doon sa ating EEZ, di ba? Pero pinaigting yun ng gusto ni Duterte. At talagang himod-puwet ang ginawa ni Duterte. Para daw hindi tayo girahin, pero ano ngayon yung nangyayari? Ano yung posibleng mangyari ngayon? Di ba mga kaibigan? Kung meron tayong dapat kundinahin dito, Duterte. Di ba? So yun lang mga kaibigan, kung meron po kayong mga nasa sa isip ninyo tungkol dito sa issue na pinag-usapan natin ngayon, na kung saan ay tikom ang bibig nitong si VP Sara Duterte, mga kaibigan, tungkol sa issue ng China, please don't hesitate to comment on our comment section, lalong-lalo na po yung ating mga team replayer. Aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.